Good day, grade 9. So, ang next topic natin is about the photography. So, pasensya na kayo kung naririnig nyo sa background yung pusa ko, ngiyaw ng ngiyaw. Bago tayo magtungo or pumunta dun sa definition ng photography, so let's do the photo judgment muna. So, tignan muna natin kung maalam kayong tumingin ko ano yung maganda sa hindi. So, kapag maganda yung pictures, pak yun. 'Di ba? Pak na pak. Pag ligwak naman, ibig sabihin, pangit yung picture. Um, Start na tayo. Tignan ninyo tong first photo. So, ano masasabi nyo dun sa picture? Maganda ba, pakba, or ligwak? Tama. So, kung ligwak ang sagot ninyo, tama kayo. Bakit siya naging ligwak? So, tingnan nyo naman itong nasa may pinakakaliwa na tao, di ba? Yung mga nasa kaliwa parang kinukuha na ng langit, burado na, sobrang liwanag. So, against the light yung photo, kaya hindi makita yung muka or yung itsura ng mga tao na kinuhanan ng picture. So, yan. So, hindi siya maganda tingnan kasi against the light nga. Pangit yung contrast. So, dito naman sa next photo natin. Pak or ligwak? Siguro sa inyo yung iba nalilito. So, siguro may nagsagot sa inyo ng pak, pero ang tamang sagot dyan ay ligwak. So, bakit siya naging ligwak? So, kapag tinignan nyo yung photo, mukha naman siyang okay, but somehow, hindi siya okay kasi napaka-cluttered ng background niya. Siguro mas maganda kung ibang angulo yung kinuhanan niya. Hindi mo malaman kung alin ba yung subject dyan sa kinuhanan. Yung upuan ba, yung lamesa, yung mga aircon ba, yung coffee zone na title ba, yung tricycle driver ba, or yung nagpapagas ba ng motor. So, yun. So, kaya ligwak siya. Photo entry natin. So, tignan nyo maigi. Alam nyo na agad ang sagot dyan ay ligwak. So, bakit ligwak? Kasi, tabingi, 'di ba? And aside from that, unethical na kuhanan ng simbahan, lalo na kung ang simbahan ay may nakalagay na no photos or bawal kumuha ng picture, no taking of photos. So, yan. So, kaya ligwak siya. So, ito. Tingnan nyo maigi. Ganda ng kulay, di ba? Hmm. Pero, kung pak ang sagot ninyo, hindi siya pak ganun. Siya ay ligwak ganun. Bakit siya ligwak? Bakit? Kasi may cut photos yung nasa may kanan. So, kung kukuha na lang rin naman kayo ng picture, make sure lang na gandaan nyo na, huwag nyo nang putulin yung characters or yung subject ninyo sa photo. Kasi kapag may putol na something or parte ng katawan ng tao, usually parang nagiging traditional tayo na matitegi na, lalo na kung ang cut parang pang manananggal, mahalay, or yan nga, yung may mga putol-putol nga. So, pangat siya tignan. So, konting usod pa sana kasi kita nyo, may space pa naman dito sa may kaliwa, so pwede pa sana siyang umusod konti para hindi naputol yung braso or siko nung nasa may kanan. Ayan. So, base dun sa mga pictures, kung lahat ng sagot ninyo ay tama, so, sa tingin ko, maalam kayo tumingin kung ano talaga yung magandang pictures or yung beautiful pictures kesa dun sa mga pangit or hindi tamang pagkuha ng mga pictures. And based on that, so, i-define natin what is photography. So, photography is the art or practice of taking and processing photographs. Ibig sabihin, sa magte-take tayo ng pictures, ang tawag dun ay photography. Gamit syempre ang mga gadgets or yung mga cameras ng mga cellphone natin. Wala na kayong alibay para kumuha ng pangit ng picture since ang itatakal nga natin is how to enhance or yung mga different tips, types of shot natin para ma-enhance yung photo ninyo. And aside from that, hindi naman tayo kagaya nung sinuunang panahon na nakikita nyo ba dito? Ayan, tingnan nyo itong bibilugan ko, na gumagamit ng films. Kasi noong araw, class, ang films ay binibili tapos kung halimbawang 24 lang yung allotted frame or yung films na nabili mo, 24 shots ka lang pwede mag-take ng photos. Hindi kagaya ngayon na digital na. So, sa digital, pag hindi maganda, bura lang. So, hanggat hindi pa puno yung memory, pwede ka pang mag-take ng photos. O kaya naman, isave mo muna or i-upload mo muna via online yung photos para makapag-captured ka ulit ng photo. So, dati kasi yan, limited lang talaga. Kaya, talagang pag photographer ka, dapat one shot perfect na lahat yung kuha mo. Wala nang take to kasi nga,
yan, ay limited lang yung shots na pwede mong i-take. So, ano-ano yung mga aaralin natin para mas ma-enhance yung photo skills or photography skills ninyo? So, photography techniques ang aralin natin and aesthetics. So, we have types of shots, aralin din natin yung camera angles, compositions, framing, plus tips. So, dito muna tayo sa lesson 1 ninyo sa photography, which is the types of shots. So, types of shots. So, first we have the extreme long shot or aka extreme wide shot. So, ito yung sample niya. So, nakikita nyo naman. So, dun sa sample photo natin, napakalaki ng area or kung meron man tayong subject or tao na kinukuhanan, hindi siya makikita. So, wider view or background ang kinukuhanan natin. So, usually mga places ang ginagamitan ng wider shots or extreme long shot. So, definition niya, extreme long shot, aka extreme wide shot, so used to show the subject from a distance or the area in which the scene is taking place. So, the character doesn't necessarily have to be viewable in the shot kasi area nga yung pinapakita. So, let's say for example, kinuhanan, nasa ibabaw ng building, yung mga kinuhanan, nasa rooftop, kumbaga. So, hindi na natin masyado makikita yung mga tao. So, ang makikita lang natin kadalasan dito is yung picture na nasa building sila. Yung area na, nasa building pala sila, nasa ibabaw sila ng building. So, yun. Okay, so next natin is long shot or aka wide shot. So, long shot, so shows the subject from top to bottom. So, for a person, this will be head to toes, though not necessarily filling the frame. So, the character becomes more of a focus than an extreme long shot, but the shot tends to still be dominated by the scenery. So, dito, kita na natin yung subject natin. Mas malapit na yung subject natin. So, let's say, for example, dun nga sa picture kanina, di ba, may taong nag-jump shot dun sa bundok. So, mas dominated pa rin yung scene kasi alam natin or mas na-picture natin na nasa may bundok siya, dun siya nag-jump shot. Pero, kita na rin natin yung ating subject or yung kinukuhanan from head to toes usually kapag long shot. Okay, next. Yan. So, we have the full shot. So, ano naman pag sinabing full shot? So, full shot frames characters from head to toes with the subject roughly filling the frame. So, the emphasis tends to be more on action and movement rather than character's emotional state. So, yung full shot class, ginagamit to usually sa mga sports type eh. So, ipapakita mo yung motion or yung movement ng character mo. So, halimbawa, tumatakbo yung character mo. Mas maganda na mapakita siya na yung kanyang style ng pagtakbo through full shot types of photos kasi kita mo na nagmo-movement or may movement, gumagalaw yung kanyang paa, kita mo yung nagumalaw yung kanyang kamay, rather than dun sa expression or emotion niya. Ang pinapakita nga kasi sa full shot is more on the movement of the person. Okay, so next natin, we have the medium shot. So, para sa naman itong medium shot? So, sa medium shot, medyo half-half lang to ng body, kumbaga. Pero not necessarily yung mismong bewang pataas kasi mukhang manananggal. So, usually, ang tend ng body ay a lower area ng parang nasa may hipster. So, hipster pataas. So, yan. Yan yung medium shot. So, medium shot shows the part of the subject in more detail. So, for a person, a medium shot typically frames them from about waist up. So, this is one of the most common shot scenes in films as it focuses on a character or characters in a scene while still showing some environment. So, saan usually magandang gamitin itong medium shot? Papakita pa rin natin yung movement, though mas malapit tayo. So, kung mas malapit tayo at almost half body siya, so ano ba yung mga movement na half body? So, let's say for example, namamana siya. So, pwedeng medium shot yung gamitin. O kaya umiinom siya ng coffee malapit sa bintana or sa isang coffee shop. Mas maganda, medium shot. So, nakikita natin na, nasa coffee shop siya, umiinom siya ng kape. So, mga tipong ganun yung shot. Okay, next. Yan. Punta naman tayo sa medium close-up. Actually, mabilis lang to, tsaka madali lang tong mga topics natin kasi different types of shot pa lang naman tayo. So, medium close-up,
So, kung mapapansin nyo, nasa may chest upward na siya. So, mas malapit na tayo. Hindi lang kalahati ng katawan ang kita natin. Medyo mas lumapit na tayo sa kanya. Medium close up. So, pause between a medium shot and a close up, generally framing the subject from chest or shoulder up. So, uulitin ko, medium pa lang tayo, so chest upward pa lang yung kuha niya. So, saan maganda kuhanan itong mga medium close-up? So, mga medium close-up, maganda kuhanan sa mga studio, mga selfie, yan. Pag magsi-selfie kayo, karaniwan medium close-up yung types of shot. Kasi kayo lang yung kukuha ng photo. So, mas tend ninyo na ipakita usually yung mukha na ninyo. Kita na yung mukha, do hindi ganun kalapit kasi ang pangit naman sa frame kapag sobrang lapit, 'di ba? So, medium close-up yung ginagamit sa mga selfies. Okay, next. Yan. Punta naman tayo sa close-up. So, ano naman ang close-up? Saan madalas ginagamit to? Fills the screen with a part of the subject, such as person's head or face. So, frame this tightly, the emotions and reactions of character dominate the scene. So, sa close-up class, pang mga class picture, sorry, ID photos. So, sa mga ID, usually, dapat kita yung mukha sa mga passport photo or kung ano man na kailangan na kita yung mukha ninyo. So, close up ang kinukuhanan. Kasi dapat makita yung details ng meron kasi tao magkakahawig, di ba? So, kapag close up mo kinuhanan, makikita mo yung difference ng isang tao. Okay, so next natin, we have the choker. Ito, hindi lang mukha yung kita, kundi half ng chin, then half ng forehead. Choker. So, choker is a variant of close-up. So, variant pala siya. Doon pala siya kinuha sa close-up. Pero, mas malapit siya. So, this shot paints the subject's face from above the eyebrows or yung pag gitna ng forehead ninyo to below the mouth. So, usually, ginagamit to kapag gusto mo ipakita yung sobrang emotion ng face. Yung sa mga drama, umiiyak ba siya? Siya ba ay masaya? Minsan ang sarap kuhanan ng bata kapag masaya ng naka-choker kasi kitang-kita mo yung happiness, kitang-kita mo, minsan nakita ng ngala-ngala sa saya. Tsaka pag yun nga, pag mga tipong umiiyak, ang photography kasi medyo nalilink din siya sa mga videography eh. So, sa mga drama, chine-choker nila yan para kita na umiiyak talaga, kita yung luha, kita minsan yung tulo ng uhog, minsan yung laway, natulo din habang naiyak, di ba? So, yung expression ng isang tao, kitang-kita kapag choker ang ginamit ninyo. Okay, next natin, kung meron tayong extreme long shot or wide shot, syempre meron din tayong extreme close-up or yung napakalapit na kuha. Close up. So, it emphasizes a small area or detail of the subject, such as the eyes or mouth. An extreme close up of just the eyes is sometimes called an Italian shot, getting its name from Sergio Leone's Italian Western films that popularized it. So, may nagpasikat daw ng Italian shot. Pag sinabi palang Italian shot, mata lang kukunan mo. Di ba may mga nag-selfie ng mata lang? Oh, now you know, Italian shot pala yun. So, pwede nyo siyang gamitin as caption pag picture ninyo na mata lang kukuhanan. So, etong extreme close-up kasi, certain part lang siya, not necessarily na parte lang ng muka. So, saan karaniwan ginagamit tong extreme close-up? Halimbawa sa mga wedding photos. 'Di ba, kinukuhanan yung singsing. So, habang suot nila yung singsing, yung photographer, kinukuhanan niya yan ng extreme close-up para ma-emphasize na kasal sila. Then, ang symbol ng kasal sila is yung ring. So, dun sa mga yun, pwede nyo gamitin tong extreme close-up. So, saan ba siya pwedeng gamitin? So, halimbawa, sa mga bulaklak, di ba? May mga, kapag zoom in mo, yung pinaka-detail ng flower, makikita talaga yung ganda. So, depende yan sa usage eh. So, yun. So, tignan ninyo kung saan siya mas magandang gamitin itong extreme close-up. So, that ends our lesson for the different types of shots. So, we have the extreme wide shot or long shot, the long shot, the full shot, medium close up, close up, close up, and the choker.
and then the extreme close-up. So, ang next lesson natin is about the camera angles. Pero syempre, hindi muna natin yan itatakil sa ngayon kasi hanggang ano mo lang muna tayo, types of shot. Mag-activity muna tayo, syempre. This is for tomorrow ha, hindi nyo muna to gagawin today. So, for 30 points, you must take one photo of each sort of shot. So, ibig sabihin, kailangan meron kayong sample ng extreme wide shot, long shot, full shot, etc. So, make sure to just submit your best shot or photo. So, ayoko ng pangit yung kuha. Gusto ko, maganda yung kuha ninyo. So, bigay niyo yung pinaka-best shot ninyo and ayoko nang galing sa internet. So, para malaman lang or para alam ko na talagang kayo lang ang kumuha nun. So, ang subject niyo sa picture is the Bukal National Integrated School. So, ibig sabihin, yung mga kukuhanan ninyong sample photo ay doon lang sa Bukal. Okay? Okay, next. Okay, so pagtapos niyo ng kuhanan, paki-submit na lang dito. So, you have to submit your output. So, sa bit.ly/G9 submission link o kaya paki-scan nyo na lang yan. And then, may makikita kayo dun na section. Hanapin ninyo. Huwag kayong magkakamali ng section. Baka sa ibang section ninyo malagay kasi magkakatabi lang yun. So, hanapin ninyo para yung sa activity na types of shot. Tapos, i-upload nyo doon, lalagay ninyo, pangalan ninyo, tapos mga pictures na kinuhanan ninyo. So, yun lang. Okay, so para sa grade 8 naman, so same pa rin tayo. Dito nyo pa rin isa-submit yung inyong output for the types of shot topic. Okay?